Bababa sa kanila ang anghel at tanong sasabihin ng anghel, lalabas ang kamatayan mo. Allah takhafu, huwag kang matakot. Wala tahzanu, at huwag kang malumbay o malungkot. Mga kapatid, pag namatay ang tao, darating ang lahat ng makanyang maisip sa mundo. Matatakot yan. Sino ba hindi matatakot sa kamatayan, bro? Hindi mo alam kung ikaw ay pinatawad ng Allah o hindi. Hindi ba? Bakit hindi ka matatakot ng kamatayan na pwede ikaw ay diretso sa impyerno o doon pa lang sa iyong libingan, impyerno na? Mahiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay, magulang mo, asawa mo, mga anak mo, kamag-anak, kaibigan, kahit sino, kayamanan na ito ay pinundar mo dito sa mundong ito. Lahat yan iiwanan mo. Bakit hindi ka malulungkot? Bakit hindi ka malulumbay? Ha? Kasama pati ang lumbay, ang lungkot. Bro, minsan dumaan na kayo sa pagkalungkot. Lahat tayo dumadaan ng lungkot. Yung minsan parang parang akala mo, parang depressed ka na. Wala ka nang nakikita kundi parang down to earth ka na. Pero alhamdulillah sa gabay sa atin ng Islam. Doon tayo doon napapawi ang lungkot natin sa Islam. Dahil naiisip natin, kung dumadaan tayo ng mga pagsubok at hirap, mga pighati na dinadaanan ng buhay natin, mas matindi ang pinagdaanan ng mga propeta, ng mga mahal ng Allah. Mas matindi ang pagmamahal ng Allah sa kanila. Tapos ikukumpara mo ang sarili mo. Allah takhafu, huwag kayong matakot at huwag kayong malumbay, huwag kayong malungkot. Nahnu awliya, kami ay mula sa iyong Panginoon, nabibigyan ka namin ng gantimpala na sasabihin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso dahil sa mga gawain mong mabubuti dito sa mundong ito. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa bayna yadayhi sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa may ya'sillaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzubika Allahumma minal ilma la yanfa wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu da'iman wa abada ya khaliqana ya raziqana ya arhamar rahimin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanunood, sumusubaybay sa ating mga video at sa manunood pa lang sa mga video ito. Samahan muli kami sa sandaling oras na ito nang sa gayon ay mapukaw natin ang ating sarili, kapulutan natin ng aral, ang anumang pwedeng ating may bahagi sa pahintulot ng pagbibigay ng ating tagapaglikha ng tawfiq sa atin. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala nawa ang gabing ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya at katanggap-tanggap sa Kanya, na hindi man tayo nagkakahiwalay dito o hindi pa tayo naghiwa-hiwalay, sasabihin na sa atin ng mga anghel ng Allah na maghiwa-hiwalay kayo ayon sa kahabagan at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tanggapin nawa tayo sa Kanyang paraiso na yun ang tunay na ating hangarin, ang makapasok sa Kanyang paraiso, at sana anumang mga pagsubok na tayo ay dumadaan dito sa mundong ito, ay sana ito ay makayanan natin. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman at maging tayo ay matakutin sa Kanya, at anuman ang ating mga napapag-usapan o aralin na ating naririnig, nawa ito ay ating may sabuhay, may sakilos. Allahumma amin. Mga kapatid, lingid sa ating kaalaman na lahat tayo naniniwala na ang lahat ay may simula at may hangganan. Nagkaisa dyan, bi'ittifaqin nas. Hada ma yusamma al-ijma. Ito yung ijma.
Ang lahat ng bagay may simula at may hangganan. May simula ang mundo, may hangganan ang mundo. May simula ang lahat ng nilikha ng Allah at ito rin ay may katapusan. Siya ang Allah ang walang simula. Huwal awwal. Siya ang pinakauna at walang nauna sa Kanya. At siya ang pinakahuli at wala pang mahuhuli sa Kanya. Hada huwa aqidatul Muslim. وقد قلنا وبينا دائما وابدا ان الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن قبله شيء. Nandyan na ang Allah bago pa niya likhain ang lahat ng bagay. Ang mundo, ang mga nakikita, hindi nakikita, nandyan na siya ang Allah. Hindi dahil nilikha niya ito ay dahil ito ay kailangan niya o di kaya para mapakinabangan niya. Hindi. Bakit niya nilikha ito? Dahil bihikmatillah, kagustuhan ng Allah, at dahil mayroon siyang layunin, dahil habag at awan niya sa mga tao. At sanggayon din, ang mundong ito, dahil sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo na mga Muslim ay naniniwala na ang alhamdulillah pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah ay tayo ay magabayan sa Islam. Mapalad ka bro na nagabayan ka sa Islam. Bakit? Kasi mamamatay ka rin, kapatid na Ibrahim. Hindi ba? So ano kung namatay ka? Nakuha mo ang lahat ng mga palamuti dito sa mundong ito, pero ito ay sadyang lilisanin mo. May mga tao na ayaw niya lisanin, pero dumating ang kamatayan at nawala ang mga bagay na pinakamamahal niya. At kung hindi ka rin mamatay sa oras na sila ay lilisanin mo ang mga bagay na ito, kapangyarihan, pera, pamilya, kotse, bahay, damit, lahat ng mga palamuti na gusto natin, kung hindi dumating ang kamatayan sa atin na para lisanin ito, kusang loob na mawawala rin ang mga yan. Dahil babalik tayo doon sa lahat ng bagay, may simula at may hangganan. Ngayong gabi, insyaAllah mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa kamatayan. Marahil ang iba natatakot. Marahil ang iba ayaw niya marinig. Marahil ang iba ayaw niya harapin ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Pero kung bakit siguro natin dapat ito ay pag-usapan natin, dahil anuman ang buhay natin dito sa mundo, kahit sino ka man, maging hayop ka, maging malaika ka, maging ikaw ay engkanto ng mga jin, o maging ikaw na tao, lahat ng nabigyan ng buhay ay dadaan ng kamatayan. Mamamatay ang bawat isa. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu annahu qal al-mautu babun kullukum dakhiluna fihi. Ang kamatayan ay pintuan na lahat kayo, bawat isa sa inyo ay dadaan. Maswerte yung mga tao na dumaan ng kamatayan at nabigyan huli ng muling buhay. Nagpapasalamat ako sa Allah, alhamdulillah, dahil nakaranas ako na muntik na rin ako mamatay. Pero alhamdulillah, hindi pa ako nabawian ng buhay at ang dahilan siguro ay kung bakit ako ngayon ay kakaharap ninyo ngayon. Nung maliit ako, 8 years old, pinapagawa ang bahay ng tita ko doon sa Marawi, doon sa may prep. Ang kulit-kulit namin doon, nung mga bata pa. Naglalaro kami, nahulog ako siguro, sabi ng tita ko, umikit kumulang 20 minutes, wala ka ng buhay. Doon ka nabuhay sa Amay Pakpak, doon sa hospital, doon sa Marawi. Ito, senyalis ito, dito, itong mga yan. Ang dami. Dumaan ako ng maraming beses na ako ay mamamatay. Nalunod din ako sa Baluy, nung maliit ako. Nung kami, naglangoy-langoy kami doon. Bata ka, hindi ka marunong lumangoy, pero tatalon ka ng tatalon. Wallahi bro, nalunod ako doon. Gumaganyan ako, sabi ko, patay na ako. Pero alhamdulillah, buhay pa pala ako. Kapatid natin na si Omar, sulit. Alhamdulillah, nabuhay pa. Nahulog din siya sa ilang metro yun, bro? Ilang? Ha? 8 feet. Allahu Akbar. Maano yun, bro? Mataas yun. May mga tao na nakurente. May mga tao na akala na nila ay mamamatay na sila. Pero pasalamat kayo at meron pang buhay na ipinagkaloob ng Allah para sambahin ang ating tagapaglikha. Ngayon mga tibig, mama'anal maut. Anong ibig sabihin ng kamatayan? Mama'anal maut. Ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa na lilisanin niya
ang isang katawan ng tao. Hada huwal maut. Kalas. Lahat tayo naniniwala. There are 4 stages of life that Allah subhanahu wa ta'ala has given us. The life in the womb of our mother, the life on earth, and the life between 2 lives. And that is the life in this world and also the life forever. And this is what they call among the scholars, Hayatul Barzakiyah. Hayatul Barzakiyah, the life between 2 lives. Al-hayatu bayna hayatain, lianna sawfa tamut, walan tamut, wa innama anta muhi hunak fil qabr. Mabubuhay ka sa libingan. Huwag kayong maniwala sa mga tao na namatay na siya, wala ng parusa, at rest in peace, nandoon na siya sa langit, lalong-lalo na ang mga ibang hindi naniniwala sa Allah na pag namatay ang tao, sinusunog pa lang nila at sinasabi nila, rest in peace, RIP. At yung mga ibang mga Muslim, nakikiisa na rin. Namatay ang isang Kristiyano, sasabihin din nila, rest in peace. Nasaan ang akida na tamang paniniwala ng isang Muslim? Tayo ay naniniwala, mga kapatid. At hindi tayo nagyayabang at hindi natin ito sinasabi na matapang na natin sinasabi. Mismo ang Allah ang nagsabi na ang sino mang mamatay na sila ay hindi naniniwala sa kaisa ng Diyos, hindi namatay sa totoong relihiyon ng Islam, kasawi ang palad o sila ay kafir. At sila ay kaparusahan dun pa lang sa libingan at lalo na sa araw ng paghukom. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Dahil mawala ang lahat, paulit-ulit ko ito sinasabi, mawala ang lahat dahil talagang ang lahat ay mawawala. Huwag lang mawalay ang Islam sa puso't isipan ko hanggang dumating ang kamatayan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya Muhammad, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, sambahin ninyo ang inyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa dumating sa inyo ang kamatayan. Kaya ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, pagyamanin, huwag nating sayangin, bawat segundo, bawat oras, gamitin mo ito sa ikalulugod ng Allah na pagsamba sa Kanya. Papuri sa Kanya. Marahil hindi ka nagbabasa ng Quran, marahil nakatapos ka na magdasal, sa pamamagitan ng pag-upo mo, nagsasabi ka ng Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ang pagtitipong ito na kung kayo ay bakit kayo nandirito dahil sa pagmamahal ninyo sa kaalaman, pagmamahal ninyo sa pagtitipon para sa Islam, isang uri ng pagsamba na kalugod-lugod sa Allah. Huwag nyo sayangin ang bawat yapak ng inyong pagdaan, ang pagkain nyo, pag-inom nyo, pagtulog nyo, pagpunta sa trabaho, pag-aaral ng mga estudyante, pagninegosyo ng kahit sino man sa atin, isipin nyo to na ya Allah para sa iyo to. Oo, kamunduhan dahil dito ko kinukuha ang anumang biyaya mo sa akin. Nagtatrabaho ako, ya Allah, para sa pamilya ko, para magkaroon ako ng sweldo. Pero, ya Allah, gagamitin ko to na ito ay pagsamba sa inyo dahil yan ang tunay na buhay sa mundo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at mga tao maliban sa ako ay kanilang sambahin, paglingkuran, purihin, luwalhatiin ng Allah. Ano man ang buhay mo bilang isang Muslim, isang magsasaka, isang engineer, isang doktor, mamuhay ka sa Islam. Isang mangangalakal, mabuhay ka sa Islam. Isang guro, mamuhay ka sa Islam. Estudyante, mamuhay ka na ang lahat ng gawain mo para sa Islam na ikalulugod ng Allah, because Islam is the perfect way of life and this is the perfect religion that all our spheres in deals with Islam within Islam. Alhamdulillah. Ito ang tunay na perpektong relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Ngayon, mga kapatid, mamamatay ang tao. Kailan tayo mamamatay? Ha? Allahu alam. Alhamdulillah, hindi natin alam. Hindi natin alam. Kasi siguro kung alam natin, marahil yung tao na alam niya na mamamatay, hindi pa dumating yung kamatayan niya dahil sa nervyos niya, mamamatay na siya. Advance dahil sa nervyos niya. Maraming mga tao na namatay dahil sa nervyos at takot sa kamatayan. Dahil sa pagka-stress at dahil sa na-depress.
May mga tao na nagkasakit na, sabi ng doktor, wala nang chance na ikaw ay para mabuhay muli. Lahat ng organ mo hindi na nagfa-function. Dumating na sa kanya ang kamatayan. Yung iba, yung mga Hapon, yung iba, yung mga lahat, ibang tribo, ibang mga nasyon, nagpapakamatay agad. Akala nila ang solusyon sa problema o suliranin o pinagdadaanan nila ay magpakamatay sila. Samantala mga kapatid, wallah, sumusumpa ako sa Allah, wallahi sa libingan ay may parusa at may gantimpala. So yun ang apat na stages na buhay natin. Ang pang-apat na panghuli na siyang walang hanggan na buhay abadiya ay ang buhay sa araw ng paghukom. Buhay na kung saan ikaw ay maadidiretso sa paraiso, buhay na ikaw ay diretso sa imperno, marahil dadaan ka muna sa imperno, lilinisin ang kasalanan mo bago ang huli ang lahat, idha qudiya al-amru. Pag ito na ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaganapan ng mga nangyayari, wa idha qudiya al-amr, wa hum fi ghaflatin, wa hum la yu'minun. Ang mga kuffar, hindi sila naniniwala at sila ay nagpapabaya sa kamatayan. Ang Muslim, huwag ka magpabaya, bro. Walay isipin mo ngayon, bukas isang araw mamamatay ka. Maraming mga namatay na malakas. Maraming siya ay malusog, namatay. Bata pa. Akala mo na sa edad ng kamatayan, bro. Wala sa edad ng kamatayan. Hindi ba? At alhamdulillah tayo mga mu'min naniniwala, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinasulat niya sa panulat na ito ay nandun sa Lawhul Mahfuz na bago niya likhain ang lahat ng mangyayari, ang lahat ng magaganap, ang lahat ng kanyang mga nilikha, na ito ay pinasulat ang kaganapan na mangyayari 50,000 taon bago pa maganap ang lahat. So ang Muslim, bro, walang pagsisisi. Hindi ka nanunumbat. Hindi ka nagsasabi ng paratang o pagsisisi sa kahit sinong tao o di kaya panunumbat sa iyong Panginoon. Ya Allah, bakit ako pa? Bakit ako nahulog na magdarasal ako ngayon? Ya Allah, papunta ako sa masjid, nasagasaan ako. Bakit hindi nasagasaan yung nagda-drugs doon, yung umiinom ng alak ng sadiki? Bakit ako pa ang naparusahan ngayon? Iko-question mo ang kagustuhan ng iyong tagapaglikha na siya ang lumikha ng lahat na ito ay magaganap. Hindi ba, bro? So, nakuha natin ang sinasabing apat na stages ng buhay. Doon sa libingan, mayroon ding bang stages? Mayroon bang, ano ba itong stages sa Tagalog? Mayroon bang baitang? Mayroon ba itong mga, mayroon bang baitang sa libingan? Kung may baitang dito sa mundo, na may baitang ng pamumuhay, sa libingan kaya, mayroon din wala. Ashallah, Jibril. Balik Islam si Jibril. Is'al rabbaka Jibril, na panatilihin ka ng Allah sa Islam. Allahumma thabbitna qulubana li hadha ad-din. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana li ta'atik. Ya Allah, na ikaw ang may kapangyarihan sa aming puso, gawin mo ang puso namin na manatili sa paggawa ng kabutihan at paniniwala sa iyo. Bakit? Kasi nababago, bro, ang paniniwala. Maari ngayon ikaw ay naniniwala, bukas isang araw magbaliktad ka. Nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang pananatilihin niya sa reliyong ito. Sa libingan, mga kapatid, sinabi natin na may ang maut o ang kamatayan ay ito ay paghihiwalay ng kaluluha sa katawan ng tao. Pag namatay ang tao, subhanallah, gusto ko muna marinig ang boses ng isa sa ating mga kapatid dito, si Sabir. Sabir, ta'al ya Sabir. Jazakallahu khairan. Yallah. Iqra ma'na. Hindi to alam ni Sabir, pero masya-Allah gusto ko kasi ang boses nito. Sabir, ito yung tatay niya si Abdul Hamid Maguindanon. Kasama ko to gumraduate ng Madina. Nauna sila. Ngayon nagkaroon na siya ng anak. Ito ngayon, estudyante ngayon dito sa Imam University. Magiging alim. Takbir!
Sabir, pakibasa yung aya sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Yan. Bismillah. Gusto ko marinig niyo yung magandang boses ng mga pinagkalooban ng Allah. Maramdaman ng puso. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allahu Akbar. يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوه كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Mga kapatid, hafid ito ng Quran. Sana magkaroon tayo ng mga anak na hafid ng Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhanallah, ginamit ng Allah, dha'iqa. Hindi sinabi ng Allah na kullu nafsin sayamutun. O yasiruna ilal maut. Dadaan sila ng kamatayan. Pero ang sinabi dito ng Allah, dha'iqa. Dha'iqa bima'na dhuk. Ibig sabihin, matitikman. Dahil ang pantikim, mga kapatid, ay dito sa kamatayan, matitikman ng bawat isa sa atin na may kamatayan na mabuti. May kamatayan na ginhawa. May kamatayan na napakaganda ng kamatayan na lumalabas ang iyong kaluluwa. Na ikaw ay nalulugod at masaya na gusto mo na makapiling ang Allah at gusto mo mailibing na doon sa libingan. Bakit? Dahil ang libingan mo ay isa na ito sa mga rawdatin min rawdatil jannah. Karapatan ng isang mu'min na mananampalataya sa Allah na pag siya ay namatay, kailangan mailibing agad. Bakit pa nandito siya sa mundo? Samantalang dapat nandun siya sa kanyang libingan, hindi dapat paglamayan, ilang araw, ilang buwan, kailangan mailibing agad. Dahil doon pa lang sa kanyang libingan ay ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Bubuksan. Pag namatay ang tao, lalabas ang kaluluwa. Paano lalabas ang kaluluwa? Talata sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kapatid na Ibrahim,
magpasalamat ka sa Allah sa gabay niya sa iyo sa Islam. Yaong sila na nagsasabi na ang aming Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras ng kamatayan na darating sa kanila ang malaika ng maut, ng kamatayan, na siya ay kinalugdan ng Allah, Muslim, mu'min, matakutin sa Allah, kinalugdan ng Allah na siya ay mamamatay. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, dahil noong sila ay nandito sa mundo, sinasabi nila, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Gumagawa ng lahat ng mga kabutihan na ipinag-uutos ng Allah, ipinagbabawal ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah at ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, darating sa kanila ang sila ang nagsasabi ng Allah ang aming Diyos, ang tunay na nag-iisa. Darating sa kanila ang malakal maut. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu istikmam fil din, istiqamatu fid din, nagsagawa, isinabuhay ang Islam. Hindi nangibabaw ang kagustuhan ni Satanas at kagustuhan ng sarili. Pinaglabanan ito. Istiqamatu fid din, yujahid binafsihi, yujahid lil kuffar, yujahid li syaitan, yujahid li nafsihi, li'annahu yu'minu billahi azza wa jal. Tatanazzalu alaihimul malaika, bababa sa kanila ang anghel, at tanong sasabihin ng anghel, lalabas ang kamatayan mo. Allah takhafu, wag kang matakot. Wala tahzanu, at wag kang malumbay o malungkot. Mga kapatid, pag namatay ang tao, darating ang lahat ng makanyang maisip sa mundo. Matatakot yan. Sino ba hindi matatakot sa kamatayan, bro? Hindi mo alam kung ikaw ay pinatawad ng Allah o hindi. Hindi ba? Bakit hindi ka matatakot ng kamatayan na pwede ikaw ay diretso sa impyerno o doon pa lang sa yung libingan, impyerno na? Mahiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay, magulang mo, asawa mo, mga anak mo, kamag-anak, kaibigan, kahit sino, kayamanan na ito ay pinundar mo dito sa mundong ito. Lahat yan iiwanan mo. Bakit hindi ka malulungkot? Bakit hindi ka malulumbay? Ha? Kasama pati ang lumbay, ang lungkot. Bro, minsan dumaan na kayo sa pagkalungkot. Lahat tayo dumadaan ng lungkot. Yung minsan parang parang akala mo, parang depressed ka na. Wala ka nang nakikita kundi parang down to earth ka na. Pero alhamdulillah sa gabay sa atin ng Islam. Doon napapawi ang lungkot natin sa Islam. Dahil naiisip natin, kung dumadaan tayo ng mga pagsubok at hirap, mga pighati na dinadaanan ng buhay natin, mas matindi ang pinagdaanan ng mga propeta, ng mga mahal ng Allah. Mas matindi ang pagmamahal ng Allah sa kanila. Tapos ikukumpara mo ang sarili mo. Allah takhafu, huwag kayong matakot at huwag kayong malumbay, huwag kayong malungkot. Nahnu awliya, kami ay mula sa iyong Panginoon, nabibigyan ka namin ng gantimpala na sasabihin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso dahil sa mga gawain mong mabubuti dito sa mundong ito. Bro, wallahi ang sino mang mamatay na mabalitaan niya na siya ay darating sa paraiso dahil hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang anghel ng kamatayan na napakabango, napakaganda ang itsura na hindi mo nakita sa buong buhay mo, na magbibigay sigla at lakas sa iyo. Wallahi makakalimutan mo ang sino mga mahal mo sa buhay dito sa mundo. Anumang kayamanan mo dito sa mundo, yun ang hinahangad mo. Yung libingan na yun. At yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bal rafiqil a'la, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay mamamayapa na. Mamamatay ang tao na siya ay nalulugod, siya ay natutuwa, at siya mismo ay harap niya na gusto na niya na mabawian ng buhay. Namamatay siya sa oras na yon. Dahil kapatawaran at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kaya minsan may makikita din kayo ng mga tao na doon pa lang sa kamatayan nila, sa lingid, sa huling mga buhay nila, makikita mo na mag-iiba ang mukha. So, nga kikibibuntalya na. Nakakatakot ang mukha. Dahil nakita na niya ang kanyang paroroonan na ito ay matinding parusa ng Allah sa kanya.
Hihiwalay si kaluluha sa katawan. Pag naghiwalay mga kapatid, hihiwalay muna siya. Sabi ng mga pantas, hadith ni Propeta Muhammad, aakyat muna sa langit. At ipapasulat kung siya'y kinalugdan ng Allah doon sa mga kasulatan na tatanggapin sa paraiso na Kitabul Iliyin, mga pangalan ng mga tao na tatanggapin sa paraiso. Ya Allah, napakaganda bro. Makikita mo, matutuklasan mo na ang pangalan mo nandoon sa mga tao na tatanggapin ng Allah sa paraiso. Dito nga sa mundo, pag nakita mo yung pangalan mo, nakasama ka doon sa ako, naging estudyante, ito, mga naging estudyante, natanggap ka na makakapag-aral ka sa Jamiat al-Islamiyah, Malik Saud, at sa Imam University, napakasaya mo. Sa kumpanya nyo, nailista doon yung pangalan mo, nakasama ka sa bibigyan ng 10,000 real dahil award ng kumpanya, dahil sa mabuting gawain mo, mabango ang pangalan mo sa kanila, hindi mo pa kakausapin yung mga kaibigan mo, bro, nakita mo yung pangalan ko nandoon. Isyada. Hindi ko tinatanong sa'yo, sinasabi mo pa sa akin. You are very proud, boasting yourself that you are one among those who are successful one. Ano pa kaya bro kung ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? Si kaluluwa babalik doon sa libingan na kung kanino yung kanyang katawan. Pag nakabalik doon bro, sasabihin niya na mabubuhay siya, namatay na pala ako. Magigising siya. Pero hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Bumalik siyang kaluluwa. Pero ibang uri ng buhay sa libingan. At hindi katulad ng buhay dito sa mundong ito. Pag nailibing at nabuhay siya, nakagising siya. Yun ang sabi ni Ali bin Abi Talib, na dito sa mundo, naginip tayo. Pag nailibing ka sa libingan mo, magigising ka. Tatawagin mo sino? Kamag-anak? Kaibigan? Call a friend? Call your wife? Nothing. Nobody will help you. According to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha. Fayarji al-ithnain wa yabqa wahidun. Ang tao na ililibing ay tatlong bagay na siya ay sumusunod sa kanya. Ang dalawang bagay ay babalik. Hindi mananatili sa libingan. Ang mananatili ang iisa. Sino ang babalik? Ang yaman mo at ang pamilya mo. Sino mga pamilya mo, mahal mo sa buhay? Naghatid lang sa'yo doon. Walang sino mang kamag-anak mo na sabi niya, matutulog ako dito sa loob ng libingan. Abadan. Mafi, la yujad ahad. Mumkin. Mayroon siguro sa history, ever since of the world, na may nangyari. Pero kinabukasan, umalis din doon. Kasi ano ka, ang taliwat? Ano ka, nasira ng ulo? Alis ka din doon, bro. Lilisanin ka. Kayamanan mo, Mercedes mo, kotse mo, binili mo lahat, maghahatid, aalis din. Sino ang matitira? Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayabqa wahidun wa huwa amaluhu. Ang kanyang mga gawain mabuti o gawain masama. Dead na lang ba? Mayper. Ano sa Maguindanao? Mayper. Dead na miya lang ba? Kaya, matitira na lang siya doon mga kapatid, doon, at mabubuhay siyang muli. At sasabihin, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bago pa dumating si Munkar at saka si Nakir, na dahil mag-iimbestiga, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ud'u li akhikum hada li'annahu al'an sayus'al. Bago kayo mag-alisan dito sa libingan na ito, humiling kayo sa Allah na patatagin ng Allah ang inyong kapatid na ito. Dahil darating sa kanya ngayon si Munkar at saka si Nakir at siya ay tatanungin siya. Magtatanong, man rabbuk, ma dinuk, wa ma nabiyyuka alladhi ar-rajulu alladhi ja'aka biha. Darating ang kasagutan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ibrahim, verse 27? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dalil sa mga pilosopo, Muslim ka man o hindi o Kristiyano o Hudyo, doon sa libingan bumaba ang talata ito mula sa Quran sa pagpapatunay na sa Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala may parusa sa libingan. Yuthabbitullah,
pananatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, papatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salita, alladhina amanu, sila yung mga naniniwala sa Allah. Sabi ng mga mufassir, yuthabbitullahu al-qawli thabit, na mananatili ang salita na totoo, na thabit, na ikaw ay Muslim dito sa mundo, fil hayati dunya, ikaw ay Muslim, nananatili, nagdarasal, nag-aayuno, gumagawa ng kabutihan, salitayan, gawain na panatiliin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buhay mo dito sa mundo, na ikaw ay Muslim. Wa yuthabbitu Allahu qawl fil akhirah. Ang akhirah, sabi nila, ang mufassir dito, doon pa lang sa libingan mo, yun na ang simula ng akhirah mo. Yun ang simula ng akhirah ng bawat isang tao na mamamatay na ililibing sa libingan, simula ng kanyang akhirah. At doon papapatagin ng Allah, magiging matatag, maski hindi marunong magbasa ng Quran, maski hindi marunong magsalita ng Arabic, makakasagot siya, bro, sa anumang mga itatanong sa kanya. Bal, sabi pa ng ibang mga pantas, hindi siya mismo mabibigyan ng katanungan. Bakit? Dahil bago siya magbigay ng katanungan ng Munkar at Nakir, magsasalita na yung dito sa unahan mo, dito sa ulo mo, ang iyong sala. Sandali lang, anong katanungan yan? Kinalugdan ito ng Allah. Habag ito ng Allah at kinalugdan niya, ako ang kanyang sala. Ako ang dasal niya na 5 beses isang araw. Nagtiis siya na laging pumupunta ng Fajr sa masjid. Kahit anumang gawain niya, nananatili na nangingibabaw ang kanyang pagdarasal na koneksyon sa Allah na ipinag-utos ng Allah sa kanya. Hindi na makapagsalita, magsasalita. Ang magtatanong, ang kanyang kamay dito sa pagitan ng kanyang kanan, magsasalita ang kanyang saum, ang kanyang pag-aayuno. Lisiyamihi. Sandali, magtatanong ka dyan sa harap, hindi ka dyan makapagtanong, dito ka sa akin harap dito sa kanan, ako ang kanyang pag-aayuno. Hindi siya makaka-penetrate na magtanong. Dito na naman sa kaliwa, ako ang kanyang zakat, ako ang kanyang mga sadaka. Wala na. Saan ka pa magtatanong? Pupunta sa bandang huli sa kanyang paa. Ako ang kanyang mga gawaing mga mabubuti. Halas, intaha. Ano pang tanong, bro? Mabubuhay ka? Oo. Mabubuhay ka dahil ipapakita sa iyo ng Allah na bubuksan ng isa sa mga pintuan ng iyong paraiso. Falidhalika idha matal mu'min yaqulu li nafsi wa yad'u ya rabbi aqimis salah. Li'annani uridu an alqiya ma'ahlil jannah, ma'al ahli. Ya Allah, ganapin mo na magunaw ang mundo dahil ako ay nananabik na gustong-gusto ko na makapasok sa iyong paraiso. Uiddat lil muttaqin. Ang iyong paraiso na ito ay ipinagkaloob mo sa mga taong matakutin sa iyo. So kailan ka nanatili doon? 100 years? 15 years? 1,000,000 years, thousands of years, walang nakakaalam. Time dimension, ang nakakaalam ay tanging ang yung tagapaglikha. Pero akala natin napakahaba ang buhay, pero hindi mo mamamalayan, magkakaroon na ng paggunaw ng mundo na walang parusa sa'yo, ngunit ito ay paraiso sa'yo. Wallahi bro, paraiso sa'yo. Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang taong munafik, ang taong murtad, ang taong kafir, ang taong makasalanan na Muslim na hindi napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kasalanan, darating ang Munkar at Nakir, paparusahan siya, mismo ang lupa, iipitin niya ang kanyang katawan. Bro, ang lupa magiging matigas yan. Isipin mo kung iyan ay iipitin. Lahat ng mga buto mo biyak-biyak ang lahat ng mga yan. Hindi ka makahinga. Humihingi ka ng tulong. Hadith, wallahi, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung alam nyo lang ang pag-iyak at pagsigaw ng taong namatay na pinarusahan ng Allah dito sa kanyang libingan na marinig nyo, mamamatay kayo sa pagkatakot na kagimbal-gimbal na sasabihin niya. Ang tao lang ang hindi makakarinig. Ang mga ibang nilalang hayop o mga anghel, naririnig nila. Ang tao bingi, hindi mo marinig yun. Aalis ka na doon, ang kapatid mo, kuya mo, nanay mo, kapatid mo, umiling, anak, huwag mo kami rito iwan. Wala, maiwan ka na. Unsya ko,
buang na di ako mutulog sa imo. Wala na. Ikaw lang mag-isa, bro. Sanayin mo ang sarili mo dito pa lang sa mundo na minsan mag-isa. Sanay tayo na laging may kaibigan, may asawa, dagdag asawa, mga dagdag anak. Lahat gusto mo laging may kasama. Sanayin mo ang sarili mo na wallahi, yawmin minal ayam, sastufariku kulla shay wa anta tabqa wahid fi kabrik. Na ikaw lang mag-isa. Isang riwaya ng hadith, bro, ang parusa na ibibigay sa kanya ay doon pa lang sa libingan, doon sa pinaka-ilalim ng libingan. May dala yung mungkar at nakir na parang espada o parang pamalo, ilalalim-lalim siya doon. Wallahi, ito ay totoo. At huwag tayong maging pilosopo. Nakatulad ng mga tao na sabi nila, wala naman eh. May namatay ng kafir, may namatay na mu'min, binuksan namin, parehas lang yung libingan. Namatay na kafir, ganun din parehas ang libingan. Saan yung makikita na may parusa? Antabal, kayo ay mga ligaw. Dahil kami ay may pananampalataya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Wayudhillu dhalimin, ililigaw ng Allah ang mga tao na sila ay mapag-imbot. Mga tao na suwail, mga tao na makasalanan, mga tao na napaimbot sa kanilang sarili ang pagmamahal sa mundo kaysa sa pagmamahal sa Allah. Ililigaw sila ng Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. At gagawin ng Allah ang anumang kanyang gusto. Mananatili dahil siya ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon. Wallahi mga kapatid, hindi ba ito katakot-takot? Sino? Ang mga taong hindi napatawad ng Allah. Kung bakit natin itinukwento. Kanina nabanggit natin, mayroong bagang stages sa libingan? Ha? Ang mga panta, sabi nila, mayroon itong baitang. Mga 3 uri na klase ng mga tao sa libingan. Unang mga tao. Tao na pag ikaw ay nailibing na, putol na at wala na ang lahat ng gawain mong mabuti. Tao na nagdarasal, nag-aayuno, nagbibigay ng kape, nagbibigay ng mga lahat ng kabutihan. Kanina nakita ko nung last week yung post ng isang tao na lagi nagbibigay ng tea. Siya ay sa Madinah al-Munawwara, matanda na, namatay na siya. Hindi makalimutan ang kanyang pangalan. Kasi wala na, patay na siya. So hindi na siya makapagbigay ng mga kape. Di ba? Lahat ng anumang gawain natin dito sa mundo, mabuti o masama, pag namatay ang tao, putol na, wala na ang lahat. Isang klase yun na uri ng mga tao. Pangalawa, mga tao na ang kanilang mga gawain ay patuloy na tinatamasa nila sa kanilang libingan. Sino itong mga tao? Mga taong suwail, mga taong mga sakim, mga taong mga makasalanan. Bakit? Sa libingan pa lang, ang mga gawain nila na masama dito sa mundo, parusa doon sa kanilang libingan. Sino itong mga tao ito, Ustad? Mga tao na sila ay gumawa ng mga droga na patuloy na tinatamasa ng mga tao na nagda-drugs. Marijuana, shabu, lahat. Mga tao na nagbibenta ng mga droga, sigarilyo, alak, lahat ng anumang ipinagbawal ng Islam na binibenta mo, pinopromote mo, ginawa mo dito sa mundong ito, mamatay ka, tuloy-tuloy ang parusa doon sa libingan mo dahil sa paggawa ng mga tao ng mga gawain ginawa mo. Ya Allah, may isang namatay, nagsishare ng mga ex, mga bold, lahat haram. Bro, tignan nyo ito, may bago. Pinapanood ng kanyang mga kaibigan, lahat, kalaswaan, haram, pinapanood nila. Gustong-gusto nila. Pinagpipestahan, namatay ang taong yun. Umiyak ang kanyang mga kaibigan, umiyak ang kanyang ina. Bakit pa rin siya isinishare? Kasi sinishare niya nung nandito siya sa mundo, namatay siya, hindi maklose ang Facebook niya, tuloy-tuloy pa rin ang share, ang lahat ng nakakakita ng haram dahil siya ang dahilan, pati sa libingan, patuloy ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakin na adaballahi syadid. Ang parusa ng Allah ay matindi. Mga kapatid, dito pa lang sa mundong ito,
wallahi paglabanan mo ang sarili mo. Gumawa ng mabuti na mamamatay ka dito sa pangatlong uri ng mga tao. Sino ang mga pangatlong uri ng mga tao? Pangatlong uri ng mga tao sa libingan na doon pag sila ay nailibing, ang biyaya, habag at gantimpala ng Allah ay kanilang matatamasa. Bakit? Mga taong gumawa ng masjid, mga taong gumawa ng madrasa, tumulong sa madrasa, tumutulong sa mga aitam, tumutulong sa mga estudyante, mga taong may mga kaalaman na nagtuturo ng kaalaman, mga estudyante na nag-aaral, mga taong na gumawa ng libro, si Imam Bukhari, si Imam Muslim, si Imam Tirmidhi, si Sheikh Bin Baz, lahat ng mga ulama, ng mga scholar na ang kanilang mga kaalaman ay pinapakinabangan ngayon kung bakit marami na naging Muslim dahil sila ay naging instrumento para sila ay maging Muslim. Mga tao na nag-Muslim dahil isang tao na siya ay naggabay sa kanya ang mga gawain na ginagawa ng taong nag-Muslim. Ang biyaya na ipagkakaloob ng Allah sa kanya ay gayun din ang biyaya ng tao na siya ay naging gabay para sa kanya. Patuloy lang kayo bro magturo sa Islam. Patuloy lang kayong magsabi sa mga Kristiyano, mga Hudyo, mga bro, ito ang Islam. Kabayan, ito ang Islam. Makinig o hindi, kaliwali. Importante sinabi ko ang dapat. Hindi sa akin ang gabay. Hindi sa akin ang kapangyarihan para sila ay magabayan. Ang Allah ang magbibigay ng gabay. Importante mayroon kang ginawa sa relihiyon ng Allah na dapat mong sabihin. Hindi ka nga na nga nagtuturo ng kabutihan, magpalaganap ng katotohanan sa Islam, ikaw pa ang gumagawa ng kasalanan, nagpo-promote dito sa social media, ipakita mo ang iyong aura, ipakita mo ang mga haram na kung saan ang karamihan sa mga kabataan, karamihan sa mga Muslim, nalilinlang ng mapanlinlang na lipunan dahil ikaw ang dahilan. Hindi ba ito kasalanan, kapatid? Ipabilang tayo nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tatlong klase na uri ng mga tao doon sa libingan. Na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibna Adama inqata amalu illa min thalath, waladun salih yad'u la, wa ilmun alladhi yantafi'u bihi, wa sadaqatun jariyah." Pag namatay ang mga angkan ni Adan, sa kanilang libingan wala na ang lahat na mabuti na darating sa kanila maliban sa tatlong uri ng klase ng mga gawaing mabuti. Una, nagkaroon ka ng anak na salih. Humihiling sa Allah, Ya Allah, patawarin mo si ama, si ina. Allahumma rabbighfirli warhamuhuma kama rabbayani saghira. Maswerte ang mga magulang na namayapa na mayroon silang mga anak na mga mabubuti, na mga salih na laging nagdudua sa kanilang mga magulang. Ano pa kaya kung ang anak mo ay hafid ng Quran? Ha? Ano pa kaya kung ang anak mo isang ustad, isang sheikh, isang mangangaral? Ano pa kaya kung ang anak mo ay mayaman na ginagamit ang yaman niya para sa Islam, para sa Allah? Gumagawa na ya Allah itong madrasa, itong masjid, itong mga pagbibigay ko ng kawang gawa para sa iyo ya Allah. Gantimpalaan mo rin ang aking magulang. Allahu Akbar. Pangalawa, ang tao na nagkaroon ng kaalaman na pinapakinabangan. Si Imam Bukhari, ilan ang nakinabang sa kanyang kaalaman na iniisulat na Bukhari? Na halos karamihan sa atin ngayon na mayroon tayong na-memorize na hadith dahil sa naisulat ni Imam Bukhari. At ganun din si Muslim, si Tirmidhi, si Nasai, Ibn Majah. Lahat ng mga ulama na napakinabangan ang kanilang kaalaman sa pagtuturo sa kanilang panunulat, sa kanilang mga lecture na namatay na sila, pero hanggang ngayon ay pinapakinabangan niya. Allah, ipabilang nawa kami doon. Pangatlo, sadaqatun jariyah. Ano ba ang sadaqatun jariyah? Bro, nakita ko ang isang tao kanina na humihiling. Binigyan ko ng 50 riyals. Na-solve, nagutom, kawawa, nakakaawa talaga. Kinain niya yung 50 riyals, nakain niya, nasolve ang problema niya, sadaka yun. Mayroon kang gantimpala at sana all, lahat ng makikita natin na nangangailangan, bigyan natin. Dahil yan ay makakatulong sa atin. Manakas at malun minasadaka. Hindi kailanman mababawas ang anumang yaman na ibinigay mo sa pagbibigay ng sadaka. Dapat lang tayo mamigay. Pero hindi sadaqatun jariyah. Ang sadaqatun jariyah ay anumang uri na pera
kaalaman, bato, bagay na naiambag mo, na itulong mo sa madrasa, na itulong mo sa masjid na pagpagawa. O di kaya ang isang tao na nakagraduate, naging scholar dahil sa tulong na pagbibigay mo ng allowance o dahil sa tulong mo na siya ay nakapunta doon, kung ano yung mga mabubuting gawain niya, kung bakit siya naging success sa paggawa ng kabutihan, naging scholar, dahil ikaw sadakatun jariyah. Namatay ka na, yung pera mo na naiambag mo, buhay pa rin sa iyong libingan. Di ba, bro? Ngayon, bilang panghuli, ano ang tunay na tagumpay? Bro, tunay na tagumpay, Ibrahim. Ang mundo? Paraiso ng Allah. May tunay na tagumpay dito sa mundo? Wala. Ha? Ha? Ang tunay na tagumpay dito sa mundo ay ang pagiging Muslim. Dito sa mundo, kung ikaw ay Muslim, tagumpay ka na. Kung Muslim ka na nagsasagawa at nagsasabuhay ng Islam. Wala kang trabaho, maliit ang sweldo mo, wala kang pera, hiniwalayan ka ng asawa mo, problema mo sa asawa mo, madaldal, ang anak mo, suwail, kapitbahay mo, hindi mo makasundo, lahat ng mga yan, lahat yan pagsubok, dahil ang mundo ay pagsubok, magtiis. Importante, wag lang mawalay sa iyo ang iman at ang Islam, at paniniwala sa Allah. Dahil kung ikaw ay mayroon yan, paraiso na yan sa mundo, bro. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Sila yung mga naniniwala sa Allah na dahil sa papuri luwalhati sa Allah, sa pag-aalaala sa Allah, ang kanilang mga puso ay panatag. Wallahi bro, pag ikaw ay Muslim, pag ikaw ay anumang pinagdadaanan mo, wallahi kayo ng mga nag-Muslim, hindi nyo ba nararamdaman minsan? Wallahi, minsan may mga naging estudyante ako, Ustad, mawala ang lahat. Ang Islam, ang hindi ko dapat ibitiwan, mawala ang lahat. Pwede kong itakwil ang magulang ko, ang asawa ko, mga anak ko, mahal ko sa buhay, ang kayamanan kung ang Islam ang mangingibabaw at magiging kalaban nila. Dahil ito kasi ang kaligtasan ko. Abdurrahman. Di ba? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dito ang tunay na tagumpay. Ang paraiso na sinabi mo, Abdul Aziz. Yang mga lupa na ipamamimigay mo, wallahi bro, biro lang yan. Natatawa lang yan, seryoso o hindi, mamatay ka na hindi namin nakuha dahil sa mabuting intention mo, makukuha mo yan sa paraiso. Ang gantimpala niya. Mag-intention ka ng mabuti. Kayo na hindi yumayaman. Kayo na hindi nagkaroon na naging scholar o ulama. Maging dalisay ang puso't isipan nyo. Ya Allah, hindi ako naging scholar, hindi ako naging hafid ng Quran. Ya Allah, hindi ako naging mayaman. Pero kung naging mayaman ako, gagawa ako ng masjid. Iyakan mo yan sa Allah. Wallahi, ang gantimpala mo ay katulad ng mga tao gumawa ng mga masjid. Na ikaw, wala kang kapital na naibigay. Why? Because only of the purity of your faith and the cleanliness of your heart. Lianna laka anta mukhlis, ayyuhal mukhlis, ikhlis. Ikhlisu fi ibadatillah. Ngayon, ano sinabi ng Allah? Lahat ng nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Ang lahat ng sinuman na sila ay nabawian ng buhay, mamatay sa araw ng paghukom, inamatuafaw na ujurakum, ipapaloob sa inyo, ibibigay sa inyo, ipaparangal sa inyo, ang lahat ng mga mabubuti niyong gawain sa araw ng paghukom o di kaya ang inyong mga masasamang gawain. At ang sino man na nailigtas doon sa kanilang libingan o doon sa araw ng paghukom na nailigtas sila sa nagliliyab na apoy, wa udkhilal jannah, hada huwal fawz fi dunya wal akhirah,
وأدخل الجنة فقد فاز لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شهد بهذا بقوله أن الذين حقيقة الفوز في الحياة الدنيا والآخرة الذين يدخلهم الله في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة كما الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة كما الأبرار. نحبك يا ربنا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, itong pagtitipon na ito, hindi pa kami naghiwa-hiwalay. Saksiyan kami, Ya Allah, na nais namin na kami ay tanggapin mo sa iyong paraiso. Allahumma amin. Manatili kami sa pananampalatayang ito, Ya Allah. Allahumma amin. Dahil ito ang tunay na kaligtasan. Faqad faz. Anong sinabi uli ng Allah? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Anong buhay dito sa mundo? Maliban sa panandaliang saya. Panandaliang ligaya. Di ba? Nakaranas na kayo ng ligaya? Itaas ang kamay ang hindi nakaranas ng ligaya. Ali? Ha? Umibig na ito si Ali. Sino bang hindi nakaranas ng ligaya? Ha? Ha? Ang mga ligaya panandalian lang. Bro, naisip mo, di ba na-inlove ka na? Panandalian lang yon. Minsan magiging magkakaaway kayo, minsan mabibigo ka, maghiwalay kayo. Ang sex, panandalian lang. Pero bang sex na nanatili ang ligaya? Wala. Pagkatapos nun, kalas, kaliwali. Gusto mo nang maligo. Tama na. Ayaw mo nang magribansa. Wallahi, I'm telling this because this is the reality. Huwag niyo akong sabihin bastos ako. Lahat ito reality. This is the real talk. Lahat ng anuman nandito sa mundo, walang saya na tuloy-tuloy. At ganun din, walang saya o walang lungkot, pighati na ito ay mananatili. Lahat ito ay may hangganan. Likulli shay'in idha ma tamma nuqsanu fala yugharra bi tibil aisi insanu. Sabi ni Imam Shafi'i. Lahat ng ito, lahat ng napuno, lahat ng sobra, mababawasan. Walang mananatili dito sa mundo. Wamal hayatud dunya illa mata. Ano ang mata? Mamaan al mata? Ha? Ano ang mata? Palamuti, di ba? Ano yung palamuti? Nagbibigay sa iyo ng ligaya, nagbibigay ng saya. Yung nakikita mo, ayakat pero mga maranaw na badun sagad sukin tay nakakal supim basukan. Allahu Akbar. Dumaan lang yung mahilig kasi ang mga marano ng mga mamahilig ng mga beautiful colors eh. Dumaan lang yan na ikaw ay sumaya. Pero mawawala rin yan. Hindi yan mananatili. Wakakal si pimbasukan na kung anong natapos mo, kung anong mabuti na naipunla mo, yun lang ang mananatili. Di ba? Tungkol sa kamatayan, anong sabi ng mga maranaw? Masya Allah, I love those words. Lahat tayo, mayroon tayong mga kasabihan, Maguindanao to, so Tagalog ka. Ito, sabi nila dito sa kasabihan nila. Ayaladu ka patay na penanggilaan ta, udi nalidas. Ayaladu ka patay na lidasan na daalidasan taon. Kaapiatapan matong ko pako inalindi nga wato, na maribundun sila dan. Namba dato, kasabot ka, Maguindanao ka, ha? Bro, wallahi korek yan. Ang kamatayan, ano ang kahulugan nito na malapit sa Quran? Yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Sabi ng Allah, darating sa inyo ang kamatayan, maski anumang ginawa nyo, nagtago kayo, protektahan ninyo ang sarili nyo, mamamatay. At darating ang itinakda na gusto ng Allah. Bilang panghuli, kwento na nangyari kay Propeta Sulaiman, alayhi salatu wasalam. Anong kapangyarihan ni Sulaiman? Ha? Jibril. Anong karapatan? Anong kapangyarihan niya? Sulaiman, atahu Allahu mulka lam yu'ti li ahadin minal alamin. Ya Rab, minal anbiya al-akharin. Si Sulaiman pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan na hindi ipinagkaloob sa mga ibang mga propeta. Hiniling niya yun sa Allah na ako lang pagkalooban at hindi mapagkaloob ang iba. Nakakausap niya, naintindihan niya yung mga langgam, yung ibo, nakakausap niya sa Quran, si Hudhud. Ang hangin na uutosan niya. Minsan, isang araw si Sulaiman, nagmumuhadara, katulad dito, nagmumuhadara, tayo. Nandun ang isang tao, nakikinig kay Propeta Sulaiman sa muhadara.
Masya Allah, hadi sunnatul qawm. Lianna nahnu nuhibbul ilm, nuhibbul muhadara, nuhibbul majalisul ilm. Gusto natin at mahal natin ang pagtitipon para sa Allah, sa kaalaman. Ganun din ang mga nauna ng mga tao na gusto at mahal ng Allah. Ang isang taong yung nakikinig kay Propeta Sulaiman, biglang dumating ng isang tao. Katulad dito si Kuan. Antara siyang Quran ka? Saka, Najib. Oh, si Najib. Ito si Joharto. Nandyan si Joharto, nakikinig. Biglang dumating si Najib. Si Najib, tinitignan niya itong si Joharto. Ilayang ako na rin. Pag hindi yan nakasmile, parang akala mo kukursunadahan ka niyan pag tumingin yan. Seryosong seryoso ang mukha si Najib. Yung taong yun, tinitignan niya, seryosong seryoso at nakakapangilabot at natatakot. Natakot siya. After ng lecture ni Propeta Sulaiman, pinuntahan niya. Sabi niya, usugo ng Allah ya Nabiyullah. Wallahi natatakot ako at nanganganib at ang nararamdaman ko. Bakit? Itong tao na ito na hindi ko kilala, tinititigan ako. Ang sama ng tingin niya sa akin. Sabi niya, bakit? Pwede ba hilingin ko sa iyo, o sugo ng Allah, ya Sulaiman, na wag ako, kasi nandun sila sa Sham. At ako ay, wag ako ngayon dito at ako ay ilipat sa Hind. Sa lugar na Hind. At inustusan nga ni Propeta Sulaiman na mapunta siya sa Hind. Nung napunta sa Hind, ang taong yun, dahil sa pag-utos ni Propeta Sulaiman sa hangin, tinawag niya yung taong yun. Masimanari, halika man. Pumunta siya. Yung taong yun natatakot. Ano ba ang kasalanan? Ano bang nangyari? Bakit masama ang tingin mo sa kanya? Sabi niya, ya Nabiyullah, ana Rasulullah, ako ay sugo mula sa Allah, ako ang malakal maut. Nagtaka ako na gusto at pinarating ng Allah na kuwanan ko siya ng kamatayan ng buhay niya doon sa Hind. Nagtaka ako, bakit ko siya dito natagpuan sa Sham? Bakit nandito siya sa Sham ngayon? Sabi ni Propeta Sulaiman, kuwanan muna ng kamatayan. Nandun na siya ngayon sa Hind. Pinadala ko na siya doon. Ibig sabihin dito mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Kung saan lugar ka mamamatay, mamamatay ka. Anong sinabi ng Allah sa Quran? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ya Allah, hindi alam ng bawat isa anong mangyayari sa kanila bukas. Tayo lahat nagpaplano, may pupunta sa opisina, may pupunta doon, bibili ng pandesal, lahat mag-opisina. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tama? At hindi rin natin alam saan tayo lugar na mabubuha na darat na ng kamatayan. Ya Allah, alhamdulillah, ang aking kuya nadatnan ng kamatayan sa Makkah. Ang sakit sa loob ko, sa nanay ko, mga anak niya na 10, kaming pamilya, 3 taon, mahal namin siya, hindi nila nakita. Pero wala kaming masabi dahil ito ay qudiyal amr, gusto ng Allah at tayo'y mu'min. At napakaganda ng kanyang kamatayan, nailibing sa Makkah, sa makbara ng Makkah, nagdasal sa kanya ang more than 1 million na mga taong kamusliman sa buong mundo, na ang bawat isa ay nagnanais na sana mamatay, mabawian ng buhay sa Makkah. Saksi ako, wallahi, kakilala ninyo ang kuya ko, gano'n siya kabait, nagdarasal, nag-aayuno, walang masabi, mga kapatid, kung bakit ko ito kinukwento, para tayo magpursigi ng maraming gawaing mabuti, magtimpi, magtiis, gawin ang lahat ng ikalulugod ng Allah, ipagbawal ang anumang ipinagbawal ng Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana sa mga sandaling ito, napulutan natin ng aral, at sa lahat ng mga nanonood, patuloy lang kayong manood sa mga lectures ng ating mga ustad. Magsasaksi po ang inyong mata, tenga, lahat ang mga nagawa natin dito sa mundo. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw na kung saan nasabi ng Allah sa Quran na hindi magbibigay sa kanya ng benepisyo ang kanyang pera, ang kanyang mga anak, maliban kung sino ang darating na ang kanilang mga puso ay puro at dalisay na walang pag-aalinlangan, na walang pagtatambal sa Allah. Qulubun laysa lahum shirk, laysa lahum raib. Mga puso na dalisay, na walang pag-alinlangan, bagkus naniniwala sa kaisa ng Allah at tumatanggap sa lahat ng mga anumang pagsubok sa buhay, nagtitimpi para sa Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.